Ito, tanongin kita, kasi ang sinasabi nga nung iba, bakit daw nahuli dahil kung may visa naman daw siya, bakit daw siya hinuhuli? Sabi daw, ang nag-a-approve naman daw sa visa ay yung taga-immigration. Yun yung lagi, yung mga tinatanong nila, may mga nag-comment na ganun. Anong masasabi mo doon? Dito kasi kasi wala man din masabi si Bina, kay biktima lang yung tao sa id. Walang alam si Bina, kahit anong gawin natin. Tinanong siya, anong trabaho mo? Sabi niya, dito, sa company na to, dito ako nagtatrabaho. Kaya alam na naman nasabihin ng tao, nagbili ako ng freelance visa, alam naman niyang mapahamak siya. So, kinuha yung cellphone niya, ito yung nangyari talaga. Kinuha yung ID niya, nung na-scan yung ID niya, lumabas na fake daw yung company na yun. Lumabas na fake ng company? Oo, ban na yun. Inisip ko naman sa di ba nag-zero pa ko yung last month ago lang? Eh kung fake ang ID ko, siyempre makikita rin doon sa police, di ba, sa scamming? Hindi yon fake yung company kasi siyempre, bago yan makarelease ng visa, aprobado ng immigration yan. So ibig sabihin, baka yung nabilhan niya ng visa or may nagka-problema yung company. Yun nga, naban na nga yun, naban na. Pero ang masaklap nito sa kasi wala kasi nga silang pinipili. Nataon lang yung si Bina talaga. Kaya mag-iingat na lang din for safety ba? So dito sa akin, legal talaga kami, kaya legit yung company namin. Pero huwag ka magkumpiyansa pa, kasi wala silang pinipili ngayon. Yun yung point ko dito. Yun, hindi na po umuwi dumiretso sa at-atar kasi sa mga pilit-pilit sila ng kwan. Basta yung mga naka-short na yan, sila yan. Kukulwari, pag-sigar-sigarilin sila. Kamaya-maya, binabantayan ka niya. Yung in-upload ko siya sa TikTok at umabot na siya ng 2,000 plus views. Ang dami dong nagtatanong. Ang sabi, bakit daw hinuli? Kung may legal naman daw yung visa, which is in-explain ko na nga sa kanila doon yung dahilan. Yung iba hindi sila naniniwala. Sige, hayaan mo na kasi at least tayo kasi paano tayo di maniniwala na kasamahan na mismo natin na matinong tao, walang alam dito kay kalalabas lang na dito sa Dubai. 9,500 yung visa ni Bina, katatapos lang niya magbayad. So ang visa ni Bina 9,500. Tapos kailan matatapos yung visa ni Bina nun? Kailan matatapos? 2 years pa yun kasi katapukan lang niya, 3 months pa lang. So ibig sabihin yung visa ni Bina na 2 years, 3 months pa lang niya nagagamit. 3 months pa lang niya nagagamit kasi si Bina kalalabas lang niya yung Agosto dito sa Dubai, sa bahay na yung nagtrabaho. Kaya nakakagalit sa kilala kong batang yun. Kaya nakaganon lang sa kasi lagi ko ina-advise na palang araw, inaka din. Kasi stress sa bahay magtrabaho. Pero sabi ko mag-ipon ka ng pera kasi mag-only sa katulad ko. Yun ang ginawa ko, matinong advice. Kasi wala rin namang nangyayari actually. Sino ba namang tao tuturuan mo sa ganun papahamak? Sa sarili kong papahamak ko? Tama. Kaya nakakasakit ako sa ito. Ako nga nito ako sa taas na inisip ko sinayma talaga. Inisip ko sinayma. Alam mo, kahit at-atandi ko na mababaan niya yun, sinawa, pinuwero ko na lang ganun na ito dito. Alam na, basta safe lang kasi hanggang March pa ko kalit eh. Hanggang March pa, mag-iikot eh. Tapos, itong paglilinis nila. Sino naman nag-ano sa'yo, yung mga source mo? Si Bina mismo nagsasabi sa'yo? Paano pa din naniniwala na nahuli lang mismo ang nagsasabi? Kapag maniwala ko kay Bina, kaya alam ko, kilala kong batang yun. Kaya nga, di ba nakasama pa nga natin, kawawa naman. Hindi naman ako'y nakapagpasit at narinig siya yun na kasi nagpapagpasit sila. Kasamahan nila pinasin siya. Nakarating lang doon. So ibig sabihin hindi lang pala sa mga bus pati sa mga metro, pati sa mga plat pumapasok talaga. Oo, pumapasok sila sa plat, Bina, sa mall, store, basta lahat na pinapasukan nila. Yun ang nakakaswa kasi may inahapon nila sa kanila kasi ang Bina. Naghihintay sila ngayon, ang akin sa
nakakatakot na mag-on visa ngayon, ano? Ay, naku, parada na to next year. Mag-iusap na ako sa office. So, kaltasan nyo lang sa every month. Bisahan nyo ako. Mag-please na ako kasi nagtatrabaho nyo naman ako sa inyo. Para sigurado ka nakakatakot. Alam mo, papahan na lang ako lagi. Hindi mo alam sino yung kalaban mo. Magkagulatan mo. Anyway, ano mo na lang, screenshot mo yung Facebook ni Bina at i-message ko siya, ha? Sige, kayo. Ay, naku, Salit, wala talaga ako ngayon sa Salit. Napakalungkot ko sa nangyari. Yung heart ko kay Bina, yung sitwasyon natin ngayon. Siya, sige. Sige, Pai. Screenshot ko, ha? Okay, bye-bye. Okay.